Okay? And for today's vlog, life update lang tayo. And pero this video will focus dun sa postpartum. So, marami makaka-relate na mamis dito. Soon to be mamis, dati ng mamis. Gusto ko lang i-share sa inyo experience ko na as a first time mom. So, kung tatanungin niyo ako ngayon kung ano pinakamahirap, yung pagbubuntis pa, yung panganak, or yung after manganak, ang isasagot ko is talagang after manganak. Sa pagbubuntis kasi may iiwasan ka lang ng mga foods, tapos may inumin ka lang ng mga meds, diba? Parang ganun lang. Hindi siya yun naghihirap. Saka para kay baby mo naman. So, pasensya na kayo kasi hawak ko lang yung cellphone ko. Wala kasi yung pang-vlog ko at saka mas pili ko dito umupo lang. So, yun. Yun naman sa panganak, CS kasi ako guys. So, hindi ako nahirapan. Nagkanda-suka-suka lang. Hindi ako nagsuka pero wala kasi akong kinain. Kaya hindi ako nagsuka. Pero kung may kinain ako nang sigurado nagsuka ako. Tapos, ang bilis ko mga salita. Tapos, yung last nga is para sa akin, yung pinakamahirap is yung after mo manganak. Ang unang pinakamahirap sa akin, diba? After niya manganak, sa hospital kasi 3 days takot. Ang tagal ko to na naghintay. Talaga yung labor matagal. Pero yung nag-alaga na ako ng kay Amaya, 3 days lang. So yung unang araw pa lang, hirap na hirap na ako kasi syempre di ako magalaw dahil may sugat pa ako. Pero kailangan mo siyang alagaan, kailangan mo siyang ihele, kailangan mo siyang padedehin, ganito ganyan. So, mahirap na agad yun. Wala kasi kaming bisita kasi nga, coronavirus is uso nun, diba? Ito lang naman kasi ito eh. So, yun. Napakahirap. Ang hirap niya rin patulugin. Wala pa naman akong idea. Hindi ko pa alam na dapat ihele siya. Dapat per 2 hours tumilede siya. Wala talagang idea. So, pati ito lang napadede pag umiyak siya. Minsan, kakadede niya lang, iiyak na naman siya. Hele pa lang kailangan niya. Wala talagang idea. So, sobrang hirap sa ospital. Kasi walang katulong, ikaw lang, sarili mo lang. Pag nag-poop siya, ganito, ganyan, umihi siya, pag umiiyak siya, walang ibang tutulong sa kundi sarili mo. So, yun. Tapos, pagkalabas namin ng ospital, akala ko magiging okay na lahat. Magiging madali na lahat. Hindi pala, yun na pala yung umpisa talaga ng kalbaryo on literal. Hindi na siya kalbaryo kasi normal lang naman, diba? Sa isang nanay, yung ganun. Normal lang na mahirap talaga. Hindi kasi talaga madaling magpalak ng anak or matarak, diba? Mahirap talaga. In-expect ko naman yun. Pero, syempre, pag nandun ka na sa kalagayan na yun, magugulat ka, masasyak ka rin. So, umuwi kami. 2 weeks yata nakalive nun sa LCD. Tapos, so kami dalawa nag-aalaga. Yun. Umaga pa lang, every hour, nagpapatete ako, every hour. Tapos, hindi pa namin alam na dapat pala sila i-birth noon. So, nung nalaman na birth, pagkapadede mo, i-birth mo siya, ihele mo siya, hindi pa tapos yun. Swerte ka kung pagkahele mo sa kanya, nakatulog na siya. Pag hindi, kargahin mo ulit siya. Ganito, ganyan. Yung ngawit ang kalaban mo, yun. Tapos, paikot-ikot lang. Ang masaklap pa, minsan, hinihili mo pa lang siya, hindi pa siya nakakatulog. Kailangan niya na dumede kasi nagutom na siya. So, yun, parang pagod na pagod ka talaga. As in, every hour pa naman dumede maghapon. And then, pagdating ng gabi, every hour ulit siya dumede sa'yo. So, wala ka talagang pahinga, wala kang tulog, ganyan-ganyan. So, yun, minsan, cell-seed siya, natutunan namin yung birth time. Kaya, cell siya mas nag-birth. Cell-seed yung cell-seed din minsan nagpapatulog. Pero syempre nagpapadede ako. So naisip ko na nakakatulog. Minsan ako din yung nag-release mo na pero sobrang pero at first ko talaga hindi ko pa na-appreciate yung
Shit, nagulat ako. May nagulat ako sa'yo. So, yung nanay niyo talaga yung makakatulong niyo sa kayo. Yung nanay niyo, yung asawa niyo, yung tatay niyo, kasi yung mga kapatid niyo, sila talaga yung maliban ng tulong sa inyo. Kasi yung mga relatives niyo sa paligid, sobrang laking tulong din kasi meron silang mga sasabihin sa inyo na hindi niyo talaga alam eh. Kasi kami nasid, wala rin kami idea na nagana kami para magpaligo, pagpapalihan sa mga bata. Ito yan, yung paano may sipon, paano siya damitan. So, yung mga relatives niyo, malaking tulong talaga yan sa inyo. So, this birthday, i-appreciate nyo lang ang baby nyo. And, lagi kayo uminom ng tubig. Lagi kayo kumain ng nasa tamang oras. Yun, kausapin nyo yung asawa nyo na dapat kumain kayo ng nasa tamang oras. Tapos, sabi, parang continue nyo yung folic nyo. Ako uminom ako ng folic sa function nyo. Kaya tutulog sa Simaya. Gising na? Kasi, yun lang. Yun ang advice ko sa inyo. So, umiyak na si Amaya. Kaya, subscribe na lang kayo sa vlog.